Sure akong kilala mo ang tatlong klaseng taong ito. Huwag silang kalimutan. Never. Una, taong hindi ka iniwan noong problemado ka. Oo, alam kong kasama mo pa rin ang taong ito. Sila yung mga hindi nang iwan at walang balak iwan ka hanggang ngayon. Hindi man nila naibigay ang solusyon sa problema mo noong time na yon, pero andun pa rin sila. Sila yung madalas na nakakalimutan mo na pasalamatan, pero andyan pa rin sila. At kung may mangyayari ulit na malagay ka sa matinding problema ulit, willing silang ulit na ibigay ang oras at solusyon sa problema mo. Ibibigay ang meron sila. Pati oras na kailangan mo, ibibigay nila. Kaya ng taong ito na i-adjust ang lahat para lang sa'yo. Please lang, huwag na silang hayaan na mawala pa. Ang mga taong ganito ngayon ay ipinagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay sila ng Diyos sa atin. Pangalawa, taong iniwan ka noong problemado ka. Ang mga taong ganito ay huwag ding kalimutan. Patawarin sila at mag-move on. Nung alanganin na ang sitwasyon, nung wala na silang mapapakinabangan sa sitwasyon, saka sila nagdesisyon na umalis. Saka nila naisip na umalis. Wala kang pagdamay na maaasahan sa mga taong ito. Nung oras na yon, marami kang natutunan sa taong ito. Maraming realization kang naramdaman noong panahon na yon. Umasa ka na sasamahan ka niya dahil yun din naman ang ginawa mo noong siya ang may kailangan ng pagdamay. Pero nung ikaw naman, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Tama, huwag mag-invest ng anuman sa mga taong ganito. Ang gawin mo, i-let go mo sila at ipagdasal na huwag mangyari sa kanya ang ginawa niya. At alam kong sinisisi mo rin ang sarili mo. Huwag na. Past is past. Maganda ang future na nilatag ng Diyos sa atin. Pangatlo, taong nilagay ka sa problema at naging problemado ka. Mas matindi to. Kung yung pangalawa may natutunan ka, palagay ko mas may natutunan ka sa taong ito. At alam ko na natatandaan mo ang bawat part ng pangyayari na yon. Hanggang ngayon, malinaw na malinaw pa rin sa isip mo ang mga napasukan mong gulo dahil sa taong ito. Again, malalim na. Huwag kalimutan ang taong ito. Matinding pagdarasal sa Diyos ang kailangan mo dito. Dahil nakakatakot ang taong ito. Dahil baka may gawan pa siya ng ginawa niya sa iyo. Ipagdasal na saan nahipuin na ni Lord ang puso niya para matigil na ang paggawa niya ng lagim sa ibang kapwa niya. Sabi nga sa Philippians 4:9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you.